Ananaw ni Isabel, "Ma, baka pwede po akong humingi ng pamasahe. Magpupunta lang po ako ng ospital." Mahinahon kong paalam sa aking mother-in-law. Nakataas ang kanyang kilay habang tinitingnan ako. Tila nagdududa sa aking sinasabi. "Ospital? At bakit ka naman pupunta roon? Ano ang gagawin mo roon?" Mataray niyang tanong, na tila hindi naniniwala. Napayuko ako, nahihiya. Hindi po kasi maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko sanang magpa-check up para malaman ang kalagayan ko. Tugon ko, umaasang maunawaan niya. Nakita kong napaismid siya. Parang hindi siya kumbinsido sa aking dahilan. "Hay naku, Isabel, kaartehan na naman yang pinapairal mo. Inuman mo na lang ng gamo. Mag-aksaya ka ng pera para sa check-up. At huwag mo akong paandaran ng kadramahan mo." "Ah, sige po, Mama," ang tanging nasabi ko habang bumalik sa kwarto ko. Hihiga na sana ako nang biglang may kumatok sa pintuan. "Ipagluto mo nga pala ako ng makakain at maya-maya aalis ako. Magpupunta ako sa mga amiga ko." Boses iyon ng aking mother-in-law. Napabuntong hininga ako habang pilit na bumabangon mula sa kama. Pakiramdam ko'y lalo lang bumigat ang aking katawan. Ngunit wala akong magawa. Pinalaki akong may respeto sa mga nakatatanda. Kahit gaano kasakit ang mga salitang naririnig ko. Pagbukas ko ng pinto, nandoon ang aking mother-in-law. Nakapamewang at halatang nayinip. "Anong tinatagal-tagal mo? Gusto mo pa akong magutom?" Mataray niyang tanong. "Pasensya na po, Ma. Ano po bang gusto niyong ipagluto ko?" Tanong ko ng mahinahon, subukang maging magalang. "Bahala ka na. Basta't mabilis at masarap, at huwag kang tatanga-tanga." "Ha?" Madiin niyang sagot bago umalis papunta sa sala. Habang nagluluto ako, hindi ko mapigilang isipin kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung may nagawa ba akong kasalanan, kaya't ganito ang trato niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat, iniisip ko pa rin na dapat akong magpasensya, alang-alang sa asawa kong si Rico. Habang nagluluto ako, biglang dumating si Rico. Kaagad nagliwanag ang aking mukha. Balak ko sanang salubungin siya, ngunit naunahan ako ng aking biyenan. "Rico, kumusta si Maya? Ayos na ba siya, ha?" Tila may pag-aalalang tanong ng aking mother-in-law. Napakunot ako ng no. "Si Maya?" Nagtataka't gulat kong tanong. Hindi ko alam na maririnig pala nila ako. Kapwa silang napatingin sa akin, at kitang-kita ko sa mga mata ni Rico kung gaano ito kalamig, habang ang aking biyenan ay nagtataray. "Hindi mo ba alam? Bumalik na ang ex ni Rico," sigaw sa akin ng aking mother-in-law. Napatingin akong muli kay Rico, ngunit hindi na siya nakatingin sa akin. "Umakyat ka sa kwarto, may pag-usapan tayo," utos ni Rico sa akin. Tumalikod ako mula sa kanila at nagpasya. Pero nagluluto pa ako. "Then leave it," galit na sigaw ni Rico, dahilan upang napapitlag ako at mapaso ang aking kamay. "Sige na, umalis ka na. Hindi naman masarap ang luto mo," galit na sabi ng aking mother-in-law. Napayuko na lamang ako, pilit pinipigilang tumulo ang mga luha ko. Narito na naman ang pakiramdam kong walang kwenta sa harap nila. Sumunod ako kay Rico patungo sa kwarto. Pagkasarado ng pintuan, kaagad siyang naghubad ng kanyang suot pang itaas at nagpalit ng shirt. "Ah, anong pag-usapan natin?" utal kong tanong. Hindi siya sumago. Sa halip, inabot niya sa akin ang isang papel. Nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ang nakasulat doon. "Annulment." "Ano to, Rico?" tanong ko, naguguluhan. "Maghiwalay na tayo, Isabel. Si Maya, babalik. And I want to marry her." Malamig na tugon ni Rico. Parang isang malakas na suntok sa aking tiyan ang mga salitang iyon. Ganun na lang. Basta na lang akong hihiwalayan matapos bumalik ng ex niya. Sa totoo lang, ikinasa lang naman kami, dahil sa utang ni Daddy sa pamilya nila. Nakatayo pa rin ako sa harap ni Rico. Nanginginig ang kamay kong hawak ang papel. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para magsalita. Pakiramdam ko'y nabura lahat ng halaga ko sa mundo. "Rico," nagpipilit akong panatilihin ang kalma sa boses ko. "Ganun na lang ba talaga? Hindi ba pwedeng pag-usapan natin to?" Napatingin siya sa akin. Malamig pa rin ang kanyang mga mata. "Pag-usapan? Isabel, tigilan na natin to. Hindi kita mahal at hindi kita kayang bigyan ng buhay na nararapat sa'yo. Mas magiging masaya tayo kung maghihiwalay na tayo." "Magiging masaya ka," diin niya. Hindi ko na napigilang sumingi. Anong gagawin ko? "Ang bilis mo namang magdesisyon, Rico." Tumawa siya ng mapakla. "Isabel, alam mo namang hindi kita kailanman minahal. Ginawa ko lang to dahil sa utang na loob ko sa pamilya ko. Pero ngayon, wala na si Daddy.
wala na ring dahilan para ipagpatuloy ang kasinungalingang to. Parang isang malakas na suntok ang bawat salitang sinasabi niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Tila ko lang ang hangin sa paligid. Papaano mo nagagawang sabihin yan? Papaano mo nagagawang tratuhin ako ng ganito? Ako na ginawa ang lahat para sa'yo, para sa pamilya mo. Si Maya ang mahal ko, Isabel. She'll always be, putol niya sa akin. Ang boses niya'y puno ng paninindigan. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Si Mama, ang kanyang ekspresyon ay tila puno ng kasiyahan sa naririnig. Bakit ba ang dami mo pang sinasabi, Isabel? Dapat nga't magkasalamat ka pa, at hindi ka na niya kailangang tiisin ang isang tulad mo. Baka sakaling bumalik pa ang dating Rico ko, dahil kay Maya. Hindi ko na napigilang tumulo ang mga luha ko. Walang isang araw na hindi ko inunang kapakanan nila. Hindi ba ako naging mabuting asawa kay Rico? Hindi ba ako naging mabuting manugang sa inyo? O ano ngayon? Ganyan talaga ang buhay. Wala kang karapatang magreklamo kung wala ka namang naibibigay na halaga sa pamilya namin. Sagot ni Mama, ang mga mata niya'y tila nag-aapoy. Hindi mo nga magawang magbuntis. Bahog ka nga yata, panlalait pa nito, dahilan upang magulat ako. Ma, umalis muna kayo at huwag niyo nang tangkain pang makinig sa amin. O sapat kayo palalayasin ko. Galit na sigaw ni Rico. Agad na natakot ang aking mother-in-law at dali-daling umalis. Habang ako, pilit kong itinatago ang aking pagkakalugmo. Tumingin ako kay Rico, umaasang makakahanap ng awa o kahit bahagyang pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero wala. Wala akong nakita. Pirman mo na ngayon, utos ni Rico, inabot pa sa akin ang isang ballpen. Ngumiti ako ng mapakla. Nga pala, napilitan ka lang sa kasal natin, kaya't ganun lang kadali sa'yo ang makipaghiwalay. Mabuti naman at alam mo, napatango ako. Oo, sige, mahinahon kong sabi, kahit parang sumisigaw na ang puso ko. Ipirmahan ko ang annulment papers na ito. Ngunit may isang kondisyon. Napakunok ang noo ni Rico. Anong kondisyon? Make love with me. Agad na naguluhan si Rico. Ano bang sinasabi mo? Use my body, Rico. Sleep with me, at pagkatapos noon, papayag na akong maghiwalay tayo. Ipirmahan ko na ang annulment papers na ito. Nakita kong biglang nagbago ang emosyon ni Rico. Tila napalitan ito ng inis. Hindi ko siya masisisi. Sa loob ng halos 4 na taon naming mag-asawa, wala pang nangyari sa amin. Hindi dahil sa ako'y bahog, kundi dahil madalas siyang wala sa bahay, at kung nandito man siya, tila multo lang ako na hindi niya nakikita. Isabel, nakakaawa ka. Ganyan ka na ba kadesperado, para lang makuha ako? Desperada na akong desperado, pero iyon ang desisyon ko. Kapalit ng kalayaang gusto mo, lakas loob kong tugon. Then Sage, if that's what you want. Mabilis na lumapit si Rico sa akin, hinalikan ako sa labi, at sa halik na iyon, sobrang saya ng puso ko. Sa halik na iyon nagsimula ang mainit na gabi namin. Mahal ko si Rico, kaya kahit masakit pakinggan, mas gugustuhin kung may mangyari sa amin kaysa wala. Mas okay nang mapakinabangan ko man lang kahit ang katawan niya. Kahit sandali, maramdaman kong akin siya. Kinabukasan, maaga akong nagising habang si Rico ay tulog pa rin. Kinuha ko ang annulment papers at pinirmahan ito. Pagkatapos, kumuha ako ng isa pang papel at nagsulat, hindi ka naman pala magaling sa kama. Fake news ang nabalitaan ko noon sa campus. Inilagay ko ang I-50 sa ibabaw ng papel, at pinatungan ko ito ng ballpen. Nakangiti kong nilisan ang mansyon ng umagang iyon. Wala na kami. Hiwalay na. Pero tandaan mo to, Rico, ginawa kong lahat para sa'yo, at darating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng ito. 2 years later mula sa Switzerland, bumalik ako ng Pilipinas kasama ang nag-iisa kong anak na lalaki, si Miguel. Mom, ang init dito. Pwede bang bumalik na tayo sa Switzerland? Reklamo ni Miguel. Napangiti ako. Anak, ganito talaga sa Pilipinas. And besides, dito na ang work ko. Hindi na tayo babalik ng Switzerland. Nakita ko na medyo bumusangot si Miguel, kaya't pinisil ko ang pisngi niya. Ang kite mo talaga, Ana. Hindi bale, punta na lang tayo sa mall. Malamig doon, at makakapaglaro ka pa sa game zone. Apayag ka ba? Biglang nagliwanag ang mukha ni Miguel. Yes, mommy. Let's go, excited niyang sambit. Pagdating namin sa isang kilalang mall sa Maynila, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang mga mata na nakatitig sa amin ni Miguel. Siguro ay dahil sa mistisong anyo ng anak ko, maputing balat, matangos na ilong, at malabrown na mata. Hindi may kakailang kuha niya ang ilan sa mga katangiang hindi galing sa akin, kundi mula kay Rico. Mommy, ang laki ng lugar na to. Ang daming tao,
bulalas ni Miguel, habang nakangiting nakatingin sa paligid. Napangiti ako. Anak, masasanay ka rin. Tara, hanap na tayo ng gusto mong laruan. Habang naglalakad kami papunta sa game zone, bigla akong natigilan nang makita ang pamilyar na mukha. Si Rico, kasama si Maya, at may isa pang batang kasama. Anak kaya nila yung bata? Tanong ko sa isip. Tumigil din si Rico sa paglalakad nang magtama ang aming mga mata. Isabel, tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Walang ekspresyon ang aking mukha at sanay hindi ko na siya papansinin. Ngunit muling nagsalita si Maya. Long time no see. Napansin kong napatingin si Maya sa akin. Hawak ang braso ni Rico na tila may halong pagtataka at inis sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagkagulat sa mukha ni Rico nang mapatingin siya kay Miguel na hawak ang aking kamay. Mommy, is he someone you know? Inosenteng tanong ni Miguel. Napatingin si Rico kay Miguel, tila naguguluhan. He's your son. Tumango ako at ngumiti ng mapakla. Siya ang anak ko. Anak mo. Sinong ama? Tanong niya. Pilit itinatago ang pagkabakit mo siya tinatanong ng ganyan. Mukhang hindi yata alam ni Rico kung sino ako. Napatingin ako kay Rico ng diretso. Rico, 7 years na ang nakalipas. Hindi na mahalaga kung sinong ama. Ang mahalaga, masaya na kami ng anak ko. Nakita kong hindi siya nakapagsalita. Napatingin si Maya kay Rico at pabulong na nagsabi, Rico, let's go. We don't need to stay here. Tumango si Rico ngunit hindi maiwasang lingunin muli si Miguel habang naglalakad silang palayo. Napansin ko ang lungkot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Habang nagpunta na kami ni Miguel sa game zone, biglang nagsalita ang anak ko. Mommy, who's that man? He looks confused and kind of looks like me. Pinilit kong kumalma. Pinisil ko ang kamay ni Miguel at ngumiti. Wala yun, anak. Isang kakilala lang mula sa nakaraan. Huwag mong alalahanin. Mas gwapo ka naman kaysa sa kanya. Habang tinitingnan ko ang anak ko na masayang naglalaro sa game zone, napatingin ako sa labas ng salamin. Isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi na ako ang dating Isabel na kayang tapakan ng iba. Ako na ngayon si Kallen, ang kayang ipaglaban ang sarili at ang anak ko. Kung sakaling malaman nila ang katotohanan tungkol kay Miguel, handa akong harapin sila. Ako na ang panalo sa laban na ito. Nagpatuloy si Miguel sa kanyang kasiyahan, habang ako'y tahimik na nag-iisip. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ni Rico kanina. Malinaw na may mga tanong siyang gustong itanong. Ngunit hindi niya magawa dahil nandoon si Maya. Napabuntong hininga ako. Mommy, masayang sigaw ni Miguel habang ipinapakita ang mga ticket na napanalunan mula sa game machine. Can we get a prize? Napangiti ako. Pilit na itinatabi ang mga iniisip ko. Siyempre, anak, kunin mo ang gusto mo. Habang namimili si Miguel ng laruan, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin. Nang lumingon ako, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Si Rico, mag-isa, tila hinihintay akong lumapit. Miguel, anak, sabi ko habang hinihintay siyang matapos. Mommy will be back in a bit, ha? Diyan ka lang. Tumango si Miguel, abala sa pagpili ng premyo. Kaya kinuha ko ang pagkakataong iyon para lumapit kay Rico. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong. Isabel, mahinang simula niya. Kailangan nating mag-usap tungkol sa anak mo. Nagtaas ako ng kilay. Pilit na itinatago ang kaba. At bakit naman kailangan nating pag-usapan ang anak ko? Hindi ba't wala ka ng pakialam sa akin noon pa? Suminghap siya at bahagyang napayuko. Isabel, please. Huwag na nating gawing mas mahirap pa to. Gusto ko lang malaman. Tumingin siya sa direksyon ni Miguel. Ako ba ang ama niya? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makita ang kahinaan ko. Tumawa ako ng mapakla. Nahihibang ka na ba, Rico? Anong kinalaman mo sa anak ko? Just freaking answer me, Isabel. Tila nagtitimpi niyang tanong. You can't demand anything from me. Matagal na tayong tapos, Rico. Isabel, seryoso niyang sabi, may karapatan akong malaman. Nagkibit balikat ako. Karapatan. Naalala mo bang sinabi mo noon na hindi mo ako minahal? Nawala ako ng halaga. At ngayon, gusto mong malaman kung anak mo siya. Kahit ano pang sagot ko, wala ka ng karapatang makialam sa buhay namin, Rico. Nanatiling tahimik siya, ngunit halata sa mga mata niya ang pagdududa at lungkot. Kung ako nga ang ama niya, pagsisimula niya, gusto ko siyang makilala. Ayokong ipagkais sa kanya ang karapatan ko bilang ama. Napangiti ako ng mapakla. Huli na para diyan, Rico. Hindi ka niya kailangan, at hindi ka rin niya kailangan. Ako ang nagpalaki sa kanya.
Ako ang naging ama't ina niya. Tumalikod ako at muling bumalik kay Miguel. Habang naglalakad pabalik, humabol si Rico ng tanong na tila pinaninindigan ang balak niyang alamin ang totoo. Isabel, tawag niya, kung gusto mong itago ang lahat, nasa sayo yon. Pero tandaan mo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi ko siya nilingon. At kapag dumating ang araw na yon, Rico, baka mas gugustuhin mong hindi mo malaman, sambit ko pagkatapos kong kunin si Miguel. Mabilis kaming umalis sa mall. Sa likod ng isipan ko, alam kong hindi yon ang huling pagtatagpo namin ni Rico. Ngunit sa ngayon, ang mahalagay maprotektahan ko ang tahimik naming buhay ng anak ko. At kahit pa dumating ang araw na matuklasan niya ang totoo, gagawin ko ang lahat para ipaglaban ang anak ko, kahit sino pa ang humadlang. Dumiretso na kami sa kondo unit ng aking kaibigan na si Ligaya. Doon muna kami tutuloy pansamantala, hanggat hindi pa ako nakakahanap ng bahay na aming matutuluyan. Oo, anong sabi ng ex-husband mo nung nakita niya si Miguel? Tanong ni Ligaya. Nandito kami sa kusina at nagluluto, habang si Miguel ay nasa kwarto. Para siyang namutla. Totoo talaga siguro, yung sinasabi nilang lukso ng dugo. Naramdaman niya siguro yon nang makita niya si Miguel. Kahit hindi niya maramdaman ang lukso ng dugo. Para kaya silang pinagbiyak na bunga ni Miguel, di ba? Sagot ni Ligaya habang hinihiwa ang mga gulay. Napahinto ako sandali sa tanong ni Ligaya. Totoo ang sinabi niya. Hindi kailanman may tatanggi ang pagkakahawig nila Rico at Miguel. Mula sa hugis ng kanilang mukha, hanggang sa mga mata nilang may sariling kwento. Tama ka nga, sagot ko. Pilit nang umiti, kahit hindi ko man aminin, ay hindi ako makakatakas sa katotohanan. Napangiti si Ligaya, habang hinahalo ang ginisang bawang at sibuyas sa kawali. So, ano nang plano mo? Aminin mo ba kay Miguel na siya ang ama ni Miguel? Napatingin ako sa kanya, halatang hindi handa sa tanong. Ligaya, 7 years akong namuhay na mag-isa kasama si Miguel. Hindi ko kailangan si Rico, para maging buo ang pamilya namin. And remember, he is the one who abandoned me. Pero Isabel, malumanay niyang tugon, paano kung malaman ni Miguel balang araw? Paano kung siya mismo ang magtanong? May karapatan din siyang malaman kung sino ba ang ama niya. Natahimik ako. Hindi ko may tatangging iniisip ko rin yon. Pero mas pinili kong ituon ang pansin sa kasalukuyan. Ayokong guluhin ang buhay namin ni Miguel, lalo na ngayon na maayos at tahimik na ang lahat. Hindi ko alam, Ligaya, sabi ko sa wakas. Siguro darating din ako sa puntong kailangan kong sabihin ang totoo kay Miguel, pero hindi ngayon. Ayoko siyang madamay sa mga komplikasyon. Tumango si Ligaya tila na unawaan ang pasya ko. Well, nandito lang ako Isabel kung kailangan mo ng suporta. Alam mo na kung saan ako hahanapin. Napangiti ako. Isa si Ligaya sa mga taong hindi kailanman bumitaw sa akin. Kahit nung mga panahong halos wala na akong ibang kakampi. Nang matapos kaming magluto, tinawag ko si Miguel para kumain. Tumakbo siya papunta sa mesa dala ang bago niyang laruan mula sa game zone. Mommy, Luko. Ang call nito. Thank you for letting me get this. Masigla niyang sabi habang pinapakita ang laruan. Napangiti ako. Anything for you, anak. Habang kumakain, biglang nagtanong si Miguel, Mommy, bakit parang may kilala kang tao sa mall kanina? Parang galit ka sa kanya. Napalingon ako, agad kong hinanap ang tamang sagot sa tanong niya. Wala yon anak, isang dating kakilala lang. Hindi na mahalaga. Napakunot ang noo niya. Pero Mommy, bakit siya nakatingin sa akin? Tingin ko, gusto niya akong kausapin. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Pilit ibinabaling ang usapan. Hayaan mo na yun anak. Basta ang mahalaga masaya tayo ngayon, hindi ba? At papromise ko, hindi kita pababayaan. Ngumiti si Miguel, ngunit alam kong may mga bagay siyang pilit iniisip. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ako ng mga plato, lumapit si Ligaya at pabulong na nagsabi, Isabel, bata pa si Miguel pero matalino siya. Hindi magtatagal magsisimula na rin siyang magtanong ng maseryosong bagay. Kailangan mo nang maghanda. Tumango ako. Alam kong tama siya. Darating ang araw na kailangan kong harapin ang mga tanong ni Miguel, at pati na rin si Rico. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang ayusin ang buhay namin bago ko muling buksan ang pintuan ng nakaan. 1 linggo ang nakalipas bago ako bumalik sa trabaho. Well, I am now an executive manager sa isang sikat na clothing brand mula Switzerland, The Gems. Good day everyone. This is Miss Isabel Vega, our executive manager from Switzerland na ngayon ay mananatili na rito sa kumpanya natin. Pagpapakilala sa akin ni Ma'am Vina, ang Vice President ng The Gems. Binati ako ng mga empleyado roon at natutuwa ako
dahil iba talaga kapag kapwa Pilipino mo ang kasama mo sa trabaho. Hindi man lahat ay makakasundo mo, pero mas mo on good vibes kapag Pilipino. Let's go to MY office, Isabel. Meron din kasi akong hinihintay na isang big client. Baka pwedeng samahan mo ako since Arnold is not here. Tukoy nito sa asawa, ang CEO ng kumpanya. Oh sure, Ma'am Vina, pagpayag ko. Pagpasok namin sa opisina niya, ay kaagad akong umupo, habang si Ma'am Vina naman ay may kausap sa cellphone. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin si Ma'am Vina. He's here. MG, I'm so excited. Talagang bigating client to, Isabel. Excited na sambit ni Ma'am Vina, kaya tuloy na pangiti ako at nakaramdam din ng excitement. Kapwa kaming nakatingin sa pintuan at hinihintay ang papasok. Ilang saglit pa nang bumukas ang pintuan. Nakangiti akong tumayo para salubungin at batiin ng kliyente. Ngunit nawala ang ngiti ko nang makilala ko kung sino ang nasa harapan ko. It's him, MY ex-husband Rico. Emma Rico Acosta. Masiglang bati naman ni Ma'am Vina. Nakipagkamay ito kay Rico, habang si Rico ay nakatitig sa akin na tila hindi rin inaasahang nandoon ako. Nagkaroon ng tensyon sa silid, habang nananatili ang titig ni Rico sa akin. Sa kabila ng lahat, nanatili itong profesional, kahit pahalata naman sa mukha nito na naguguluhan. Miss Vega, hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito, bati nito sa akin. Ngumiti naman ako ng pili. Emar Acosta, ganoon din ako. It's been a while. Napatingin si Ma'am Vina, na halatang hindi alam ang ugnayan naming dalawa. Tumawa ako ng bahagya upang maibsan ang tensyon. Oh, so you two know each other. That's great. Mukhang magiging smooth ang deal na ito, sambit ni Ma'am Vina. Hindi naman maalis sa akin ang tingin ni Rico. Matagal na pero hindi ko naman akalaing magkikita kami ng sunod-sunod sa ganitong pagkakataon. Huminga ako ng malalim at itinuwid ang aking postura. Anyways, Ma'am Vina, ano po yung specifics ng deal para maipresenta natin kay Emar Acosta? Nagpatuloy ang usapan nila sa isang formal na tono. Ngunit hindi ko mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Ang presensya ni Rico ay tila nagbabalik ng mga alaala na pilit ko nang ibinabaon. Samantala, si Rico naman ay tahimik na nagmamasid. Parang may gustong sabihin ngunit nagpipigil. Matapos ang meeting, nagpaalam si Ma'am Vina upang ayusin ang ibang dokumento. Naiwan kaming dalawa ni Rico sa opisina. Namayani ang katahimikan sa aming dalawa at nagdarasal ako na sana bumalik muli si Ma'am Vina dahil anytime ay nararamdaman kong magtatanong na naman si Rico. Isabel, pagkuha ni Rico sa atensyon ko, 7 years. Mukhang sinasadya ng tadhana na magkita tayong muli. Baka this time may balak mo nang sabihin sa akin ang totoo. Umiwas ako ng tingin. Wala naman akong dapat na sabihin sa'yo, Rico. Ang mga nangyari noon ay tapos na. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Rico. Tapos na. Eh bakit parang may bagay kang iniiwasan, Isabel? Ang batang kasama mo sa mall, anak ko ba siya? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko inaasahan ang diretsahang tanong niya na yon, lalo't na sa trabaho kami. Magsisinungaling pa rin ba ako o aminin na ang totoo? Habang bumibigat ang hangin sa paligid, naramdaman kong wala na siyang takas. Ngunit handa ba si Rico na harapin ang katotohanan? Rico, this is not the right place para pag-usapan yan. Mahina akong tugon dahil ayokong magalit rito at baka makita pa, yun ni Ma'am Vina. Mas tumindi ang titig sa akin ni Rico. Then tell me, when and where, Isabel? I deserve to know, at higit sa lahat, may karapatan akong malaman kung totoo ang iniisip ko. Tumahimik na lang ako at alam kong darating naman talaga ang araw na ito. Ngunit hindi ko lang akalain na ngayon na yon. Sa kabila ng lahat, hindi ko may tatanggi ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Nag-iwan ng bigat ang tanong ni Rico. Si Isabel ay tahimik, iniisip kung papaanong sasagutin ang inaasam-asam na katotohanan. Ngunit bago siya makapagdesisyon, bumukas ang pinto. Si Ma'am Vina dala ang mga dokumento. Oh, pasensya na Emar Acosta. Mukhang napasarap ang usapan nyo ah. Anyways, I'll leave these papers with you, Isabel. You know what to do ha, sambit ni Ma'am Vina. Pinilit kong ngumiti. Of course, Ma'am Vina. Thank you. Pagkatapos isarang muli ni Ma'am Vina ang pinto, binalingan muli ni Rico si Isabel. Isabel, hindi mo ako madadaan sa pag-iwas. Kailangan natin tong pag-usapan. Malalim ang buntong hininga ni Isabel. Fine, mamaya sa coffee shop malapit dito. Pero isang oras lang, Rico. Wala nang usapang mahaba pa. Tumango si Rico. Okay, asahan kita at sana tumupad ka sa usapan. Coffee shop meeting. Nang magkita sila sa coffee shop,
Tahimik na naupo si Isabel sa tapat ni Rico. Malamig ang kapaligiran ngunit halatang maini ang tensyon sa pagitan nila. So, sabihin mo na sa akin Isabel, anak ko ba siya? Diretsahang tanong ni Rico. Tinitigan ko si Rico, halatang nagpipigil. Bakit ba gusto mo pang malaman? We're done. May pamilya ka na Rico. Itong taon na ang lumipas. Wala ka man lang naging effort na hanapin ako. Na ipakita man lang na mahalaga pa rin ako. Dahil hindi ko alam. Hindi ko alam na iniwan mo ako nang may dinadalang bata. Do you remember after what happened to us? Ikaw ang umalis at nag-iwan ka pa talaga ng I-50. Tila inis na sambit ni Rico. Because you're filing an annulment. Natatandaan mo rin ba yun? Ikaw ang nakipaghiwalay para sa babae mo. You didn't even find me, Isabel. Kung nagstay ka, kahit isang araw lang malalaman mong totoo. Hindi kita hinanap dahil akala ko tapos na talaga tayo. Pero ngayong nakita ko siya. Ang anak natin. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Natahimik si Isabel. Ang bigat ng damdamin ni Rico ay ramdam niya. Ngunit dala rin nito ang sakit ng nakaan. Napakuyom ng kamao si Isabel. Rico, anak mo siya. Pero huwag mong isipin na babalik tayo sa dati. Ako lang ang bumuhay kay Miguel. Ako lang ang nagpalaki sa kanya. Pag-amin niya, dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Rico. Halatang nasaktan si Rico. Pero nanatili siyang kalmado. Hindi ko naman sinusumbat ang nagawa mo, Isabel. Pero ngayon alam ko kung anak ko siya. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Hindi mo pwedeng ipagkait yun sa akin. Rico, hindi ganon kadali yun. Hindi ko alam kung paano ko to ipapaliwanag kay Miguel. Aano kung guluhin nito ang buhay niya. Ayokong mahirapan siya. Mas mahirap kung malalaman niya, balang araw na itinago mo ito sa kanya. Mas masakit kung mararamdaman niyang pinagkaitan siya ng karapatang makilala ko. Natahimik akong muli. Iniisip ko ang bawat salitang binitawan ni Rico. Rico was right and I don't want that to happen. Darating ang araw na tatanungin siya ni Jen, at ngayon tila, hindi na niya kayang pagpatuloy ang pagsisinungaling. Tumango ako ng may halong pag-aalinlangan. Okay, Rico. Bigyan mo ako ng oras. Kailangan kong pag-isipan kung paano to sasabihin kay Jen. Pero huwag kang magmamadali. Hindi madali para sa aming dalawa to. Bahagyang napangiti si Rico. Salamat, Isabel. At kahit ano pang mangyari, nandito ako para sa kanya at kahit paano, para sa'yo din, kahit hindi na para sa akin. Basta't siguraduhin mo lang na hindi masasaktan ang anak ko. Rico, I don't want him to feel neglected. I promise, Isabel. I would never allow that to happen. Kinabukasan, habang nag-almusal si Isabel at si Jen, abala ang bata sa paglalaro ng paborito niyang laruan. Si Isabel naman ay tila malalim ang iniisip. Alam niyang kailangan niyang simulan ang mahirap na usapan. Miguel, anak, may gusto si Mommy na sabihin sa'yo. Mahinang sambit ni Isabel na medyo kinakabahan pa. Hindi naman tumingin si Miguel, dahil abala sa paglalaro. Ano po yun, Mommy? Huminga ng malalim si Isabel, hinahanap ang tamang mga salita. Naalala mo ba, yung tinanong mo sa akin nung isang araw, tungkol sa lalaking nakita natin sa mall? Biglang tumigil sa paglalaro si Miguel at tumingin kay Isabel. Mommy. Siya ba talaga yung dati mong kakilala? Bakit siya nakatingin sa akin ng ganon? He sweared. Ramdam ni Isabel ang kabangunik hindi na siya pwedeng umatras. Anak, siya si Rico. Siya ang daddy mo. Nagulat si Jen. Napatigil siya ng ilang saglit. Tila nagpoproseso ng narinig. Talaga, Mommy. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi ko siya kilala? Sunod-sunod na tanong nito. Mahigpit na hinawakan ko ang kami ni Miguel. Gusto kong lumaki ka masaya at hindi magulo ang buhay mo, anak. Pero dumating na ang panahon na kailangan mo na ring malaman ang totoo. Tahimik si Miguel ngunit halata sa kanyang mukha ang halo-halong emosyon. Gusto ko siyang makilala, Mommy. Gusto kong malaman kung anong klaseng daddy siya. Napalunok si Isabel. Alam niyang darating, tunguni hindi niya inakalang magiging handa si Jen sa ganitong usapan. O Sage, anak, mag-usap tayo ulit. Pero sa ngayon, ang mahalaga tandaan mong mahal na mahal kita, at kahit ano pang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Yumakap si Miguel kay Isabel at ramdam niya ang init ng yakap ng bata. Ngunit sa kabila ng yakap na yon, alam niyang may bagong pagsubok na haharapin ng kanilang pamilya. Kinagabihan, tinawagan ni Isabel si Rico upang ipaalam ang nangyari. Rico, sinabi ko na kay Miguel. Salamat, Isabel. Anong sabi niya? Baka sa boses ni Rico ang hindi maipaliwanag na emosyon. Gusto kanyang makilala, pero gusto kong unti-untiin lang. Rico, ha?
Ayokong guluhin ang takbo ng buhay niya eh. Ayokong biglain siya ng mga bagay na tungkol sa'yo. Naiintindihan ko. Sabihin mo lang kung kailan tayo pwedeng magkita. Gagawin kong lahat para maging maayos to para sa kanya. Salamat, Rico. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Pero paano ang pamilya mo? Si Maya. Paano siya? Hindi ba siya magagalit? Tanong ni Isabel. Ako nang bahala sa kanya. I won't allow her to hurt you and Miguel, I promise. Napatango na lamang si Isabel mula sa kabilang linya. O sige, asahan ko ang sinabi mo. Sa kanya ibinaba ang tawag. Gumaan ang pakiramdam niya, kahit papaano, dahil wala na siyang tinatago. Makaraan ang ilang araw, dumating ang itinakdang araw, para magkita sila Miguel at Rico. Pinili ni Isabel ang isang tahimik na park na malapit sa kanilang lugar, kung saan pwedeng mag-usap ang dalawa na hindi naiistorbo. Habang naglalakad sila patungo sa park, hawak ni Isabel ang kamay ni Miguel. Tahimik ang bata ngunit bakas sa mukha niyang pananabik at konting kaba. Anak, okay ka lang ba? Gusto mo bang mamaya na lang tayo pumunta? Tumango si Miguel na medyo nag-alangan. Okay lang po ako, Mommy. Pero paano po kaya siya? Mabait po kaya siya? Ngumiti si Isabel. Pilit na pinakakalma ang anak. Mabait si daddy mo, anak. Sigurado akong magiging maganda ang pagkikita nyo. Pagdating nila sa park, nakita ni Harlen si Rico na nakaupo sa isang bench, hawak ang isang kahon na tila regalo. Napatigil si Miguel at tumingin kay Isabel. Siya po ba yun, Mommy? Tumango si Isabel. Anak, siya ang daddy mo. Lumapit sila kay Rico at agad itong tumayo. Napatigil si Rico nang makita si Miguel ng mas malapitan. Tila nagulat siya sa sobrang pagkakahawig nilang dalawa. Nakangiti si Rico ngunit halatang pilit pinipigil ang emosyon. Miguel. Ako si Rico. Ang daddy mo. Tahimik lang si Miguel. Nakatitig kay Rico bago nagsalita. Hello po, Daddy. Nakangiti si Rico at lumuhod upang maging kapantay ang bata. Pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkakilala ha. Pero gusto kong malaman mo na masaya akong makilala ka. Bakit po ngayon lang? Bakit hindi kayo nagpakita noon? Diretsahang tanong ni Jizen. Nagtinginan sila Isabel at Rico. Huminga ng malalim si Rico bago sumago. Dahil hindi ko alam na nandito ka. Kung alam ko lang, matagal na sana kitang hinanap. Pero ngayon na alam ko na, gusto kong bumawi sa lahat ng araw na hindi tayo magkasama. Tumahimik si Miguel, halatang iniisip ang mga sinabi ni Rico. Maya-maya, iniabot ni Rico ang kahon kay Miguel. Para sa'yo. Sana magustuhan mo. Binuksan ni Miguel ang kahon at nakita ang isang remote-controlled car. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Wow, ang ganda. Thank you po, Daddy. Ngumiti si Rico at tila nabawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Isabel na nagbigay ng mahinang ngiti, bilang pagsang-ayon. Gusto mo bang subukan natin yan? Pwedeng samahan kita. Sige po. Habang abala si Miguel sa paglalaro kasama si Rico, tahimik na nanonood si Isabel mula sa malayo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Tuwa para kay Miguel, kaba para sa hinaharap, at bahagyang pag-asa na baka maghilom mang sugat ng nakaraan. Lumipas ang isang linggo at napansin ni Kalina, napadalas na ang pagbisita ni Rico, kaya naman kinausap niya ito, habang naglalaro si Miguel sa sala. Rico, mukhang napapadalas ang pagbisita mo kay Miguel. Hindi ba nagtataka ang asawa mo baka wala ka ng oras sa kanila sambit ni Carlin? Huwag mong intindihin si Maya kaya niya ng sarili niya diretsong sambit ni Rico. Napakunot ng noo si Carlin, bakit kung magsalita ka, parang wala kang pakialam sa kanya? Hindi ba't may anak din kayo aba Rico gulo itong ginagawa mo ha sasagot na sana si Rico. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Excuse me sasagutin ko lang to narinig ni Carlin ang seryosong tono ng boses ni Rico. Habang kausap nito ang nasa kabilang linya, hindi sinasadya na kuha niya ang ilang salitang binitawan ni Rico. Nandito pa ako sinabi ko na ako, na bahala kay Miguel sige, uwi na rin ako, maya-maya matapos ibaba ang tawag. Bumalik si Rico sa sofa ngunit ramdam ni Carlin ang pagbabago ng kanyang aura. Carlin seryosong bungad ni Rico alam kong marami kang tanong at siguro tama lang yon. Pero hindi ako narito, para saktan ng kahit na sino narito ako. Dahil gusto kong maging parte ng buhay ni Miguel na natili ang tingin ni Carlin sa kanya puno ng pag-aalinlangan. Rico hindi ko naman sinasabi na masama ang ginagawa mo, pero hindi ba dapat malinaw sa asawa mo kung bakit mo ginagawa to hindi ako komportable sa sitwasyon na parang lihim tayo, napabuntong hininga si Rico, sinubukan ko namang ipaliwanag kay Ciel. Pero hindi niya naiintindihan, hindi ko rin alam kung paano siya makikinig alam kong malito sa paningin ng iba. Pero ang mahalaga sa akin ngayon ay si Jizen.
Bakit ngayon lang Rico? Tanong ni Carlene mas malambot na ang tono. Bakit nung magkasama pa tayo never kang nagpakita na mahal mo ako? Tapos ngayon kay Miguel hindi nakasagot agad si Rico. Napatingin siya. Kay Miguel masayang naglalaro ng kanyang may mga bagay na masakit aminin Carlene. Pero siguro ito na ang tamang panahon para gawin ng tama. Bumigat ang pakiramdam ni Isabel, nais niyang intindihin si Rico. Pero hindi niya maalis ang takot na baka masira ang katahimikan ng buhay nilang mag-ina. Kung ganun siguro panahon na rin para maging malinaw ang lahat. Harapin mo si Si at gawin mo kung anong tama, hindi lang para sa'yo, kung hindi para kay Miguel din. Tahimik na tumango si Rico, tila dinadala ang bigat na mga salitang yon. Gagawin ko, pero Carlene, isang pakiusap lang, huwag mo akong iwasan, huwag mong ilayo sa akin si Jen please. Hindi kita iwasan. Pero sana pag-isipan mo na mabuti ang mga susunod mong hakbang. Ayoko kasing masaktan si Miguel. Sa bandang huli tumango si Rico. Tuling tumingin kay Miguel, hindi ko hahayaang mangyari yon. Napatango na lamang si Carlene at nagtiwala sa sinabi ni Rico. Habang si Rico naman ay lumapit kay Miguel at nagsimulang makipaglaro dito. Kinagabihan ay sobrang lakas ng ulan at naroroon pa rin si Rico. Sa bahay nila, Dad, huwag ka nang umalis, malakas pong ulan. Baka maaksidente pa po kayo, sambit ni Miguel. Napatingin si Rico kay Carlene. Anak, hindi pwede kasi may work pa ang daddy mo, and he can't stay with us kaagad na sambit ni Carl. But mom, can't you see it's raining? And ang lakas pa ng hangin. Kawawa naman po si Daddy. Narinig ni Rico ang pangungusap ng kanyang anak, kaya't bahagya siyang kapit kay Miguel at tumungo sa kanyang antas. Miguel, alam ko na nag-aalala ka para kay Daddy, mahinahon niyang sabi sa bata habang hinahaplos ang balikat nito. Pero kailangang magtrabaho ni Daddy para maibigay ang lahat ng pangangailangan niyo ni Mommy. Ngunit mahigpit na yumakap si Miguel kay Rico at pabulong na nagsabi, pero Dad, mas gusto ko pong safe kayo. Kaya sa kahit na ano. Napatingin si Isabel sa kanyang mag-ama at malalim na napabuntong hininga na konsensya siya dahil sa sinabi ng anak. Rico, baka nga mas mabuting dito ka na lang muna ngayong gabi, mungkahi niya, bagamat halata sa kanya ang tono ang pag-aalala. Hindi naman kita mapipilit. Pero mas delikado ang daan. Kapag ganitong kalakas ang ulan, bahagyang nag-isip si Rico. Tumingin siya sa bintana at nakitang malalaking patak ng ulan at ang hangin na humahampas sa mga puno. Siguro nga mas mabuting dito na lang muna ako, tugon niya. Sa wakas na pangiti si Miguel at tumalon sa tuwa. Yehe, dito si Daddy matutulog, huwag masyadong maingay Miguel, wika ni Carlene, ngunit hindi maitatago ang iti sa kanyang labi. Sige na Rico, magpahinga ka na muna, ako na bahala sa pagkain. Wala nang nagawa pa si Isabel, pero nang mag-request ang anak nila na tabi-tabi silang matulog na tatlo ay doon na siya umalma. Mommy please, tabi na tayong tatlong matulog. Paglalambing ni Harsen kay Carlene, anak, no why, is there something wrong about it? Yes. Anak, hindi sanay ang daddy mong matulog na may katabi, right Rico? Paggawa ni Isabel ng kwento. Tila nabigla si Rico sa sagot ni Carlene, ngunit agad niyang kinuha ang pagkakataon para tumulong. Herzen, kasi medyo magalaw akong matulog, sabi ni Rico pilit na ngumiti, habang iniiwas ang tingin kay Isabel. Pero bakit dati tabi kayong natutulog? Tanong ni Jen. Halatang nagugulo na patingin si Isabel kay Rico, parang hinihingi ang tulong nito sa tanong ng kanilang anak. Anak, malumanay na sagot ni Isabel. Dati kasi magkasama kami sa isang bahay. Ngayon ibang bahay na ang tinitirahan ng daddy mo. Sumimanggot si Jen. Ibig sabihin, hindi na pwede. Pero sabi mo, kahit anong gusto ko susubukan mong ibigay. Napabuntong hininga si Isabel. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Anak, hindi lahat ng gusto mo pwede. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi mahalaga ang gusto mo. Biglang sumingit si Rico. Miguel, gusto mo ba ng kwento bago matulog? Sabay tayong magbabasa ng paborito mong libro. Promise Daddy. Naliwanagan ang mukha ng bata. Promise, nakangiting tanong ni Miguel. Ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Samantalang sina Isabel at Rico, parehong ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit para sa anak nila, parehong pilit na ngumingiti, kahit pansamantala lang. Habang inaayos ni Isabel ang kumot ni Miguel, sinundan niya ng tingin si Rico, na abala sa pagkuha ng libro sa bag nito. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit pilit niyang ibaling ang atensyon sa anak. Okay anak, mag-ready ka na ha. Matutulog ka na pagkatapos ng kwento, ani Isabel, pilit na pinalalakas ang loob ng sarili. Tumango si Jen, ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Okay Mommy, pero dapat si Daddy po ang magkwekwento. Ngumiti si Rico at umupo sa tabi ni Miguel. Of course, Miguel. Ano bang gusto mong kwento? Si Kaptain Dino o yung tungkol sa haring mahilig sa tsokolate? Kaptain Dino, agad na sigaw ni Miguel sa masiglang mukha. Kahit papaano, habang nag-umpisa ng magbasa si Rico, naupo si Isabel sa kabilang gilid ng kama. Tahimik lang siyang nakikinig,
pero hindi mapigilang mapaisip. Papaano nga ba nila ipaliliwanag ang sitwasyon sa kanilang anak? Hanggang kailan nila may tatago ang katotohanan? Sa kalagitnaan ng kwento, tumigil si Miguel at tumingin sa kanilang dalawa. Mommy, Daddy, bakit hindi na lang kayo magsama ulit para wala ng problema? Nagkatinginan sila Isabel at Rico. Parehong hindi alam kung papaano sasagutin ang tanong. Si Isabel ang unang bumasag ng katahimikan. Anak, hindi kasi ganon kadali ang bagay minsan. Pero tandaan mong mahal na mahal ka namin ni Daddy. Kahit na anong mangyari. Papaano kung hindi nyo na mahal ang isa't isa? Inosenteng tanong ni Jizen. Tila hindi naunawaan ang bigat ng kanyang sinasabi. Saglit na natahimik si Rico, bago siya muling nagsalita. Miguel, mahalaga ka sa amin ni Mommy. Yun ang pinakaimportante, hindi ba? Kaya kahit hindi kami magkasama sa isang bahay, nandito pa rin kami para sa'yo. Napatango si Miguel, bagamat halatang may panghihinayang pa rin. Okay Daddy, pero sana pwede ulit tayong matulog ng tatlo. Tumango si Rico, pilit na ngumiti. Pangako anak, gagawa tayo ng paan. Pero ngayon magpahinga ka na ha. Hinaplos ni Isabel ang buhok ng anak, at hinalikan ito sa noo. Good night Miguel, sweet dreams. Habang natutulog si Jizen, tahimik na tumayo sila Isabel at Rico. Nagkasabay sa pintuan. Tumigil si Rico at bumulong. Hindi natin kayang iwasan, to habang buhay, Isabel. Kailangan nating harapin. Tumango si Isabel, bumuntong hininga at sumagot ng mahina. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa, at siguradong ako rin. Nagkatinginan silang dalawa, bago tahimik na lumabas ng silid. Paglabas ng kwarto, tumigil sila Isabel at Rico sa sala. Tila may bigat ang hangin sa pagitan nila, pero parehong alam na kailangang mag-usap. Si Rico ang unang nagsalita. Miguel deserves to know the truth. Napaupo si Isabel sa sofa, hinagod ang noo at tumingin kay Rico. Alam ko Rico, pero paano? Paano natin sasabihin sa kanya na hindi na tayo pwedeng maging buong pamilya gaya ng sa iba? Umupo si Rico sa tabi niya, pinipilit maging mahinahon. We do it slowly. Hindi natin kailangang ibigay lahat ng detalye agad. Pero kung patuloy nating iwasan ang tanong niya, mas lalo lang siyang maguguluhan. Tumahimik si Isabel, tila pinagninilayan ang sinabi nito. Natatakot lang kasi ako Rico. Hindi ko alam kung papaano niya tatanggapin. Miguel is too young to understand things like this. Mas mahihirapan siya kung mararamdaman niyang may itinatago tayo. Miguel is smart, Isabel. Alam niyang may mali, kahit hindi niya pa maintindihan kung ano ba yon. Napatingin si Isabel sa sahig. Pilit na nilalabanan ang bigat sa kanyang dibdib. Papaano kung sisihin niya ako, o ikaw? Papaano kung isipin niya na hindi natin siya mahal dahil nagkahiwalay tayo? Hinawakan ni Rico ang kamay ni Isabel. Isang gesto na nagbigay ng kakaibang init at pagkakaisa. Isabel, parehas natin siyang mahal. Yun ang kailangan niyang malaman, higit sa kahit na ano paman. Kailangan niyang maramdaman na kahit ano pang nangyari sa atin, hindi magbabago ang pagmamahal natin sa kanya. Napatingin si Isabel kay Rico. Hindi niya alam kung ito ba ang dating asawa niya, na minsang sinisi sa kanilang pagkasira. Kung ito ang taong sinandalan niya noon. Rico, alam kong tama ka, pero bigyan mo pa ako ng konting panahon. I need to be ready for this. Tumango si Rico, naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Okay, pero Isabel huwag nating patagalin. Miguel deserves clarity, and he needs us to face this together. Napabuntong hininga si Isabel bago tumango. I promise Rico, haharapin natin to. Pero dahan-dahan lang, para kay Miguel. Para kay Miguel, ulit ni Rico. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagkatinginan silang dalawa, parehong ramdam ang bigat ng hinaharap. Pero may pag-asa sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Dahil kahihiwalay na sila, pareho silang handang ipaglaban ang kapakanan ng kanilang anak. Kinabukasan ay nagising sila, dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. It's too early, may inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Rico habang pupungas-pungas pa. Wala naman sagot ni Isabel sa katumayo at sumilip sa CCTV monitor. Oh my gosh Rico. It's Maya, your wife, at napahabol niya. What? Mabilis na napatayo si Rico at lumabas ng kwarto. Ganon din si Isabel. Pinagbuksan ni Rico ng pinto si Maya at malakas na sampal ang sumalubong kay Rico. What the heck are you doing here Rico? At bakit kasama mo ang babae na ito? Galit na sigaw ni Maya. Honey, don't make a scene here Sel, sambit ni Isabel. Sel, calm down. Huwag kang magskandalo, saway ni Rico. Wow, ako pa ngayon ang nag-eskandalo.
Bakit hindi mo sabihan, yang babae na yan? Sabay duro nito kay Isabel. Isa kang kabit. I'm not his mistress, paglaban ni Isabel. Hindi mistress. Anong tawag mo sa ginagawa nyo? Magkasama kayo sa bahay, ano? Magkaibigan lang. Maya, please. Hindi mo naiintindihan. Walang masama sa nangyayari dito, awat ni Rico. Walang masama, Rico. Hindi ako tanga. Baka nakakalimutan mong mag-asawa tayo. Anong klaseng paliwanag ang tatanggapin ko rito? Sel, makinig ka. Wala akong intensyong makialam sa relasyon nyo. Narito lang ako dahil sa anak namin ni Rico. Wala nang iba. Napahinto si Maya at napakunot ng no. Anak. Anong anak? Rico. Ano ang sinasabi ng babaeng to? Napabuntong hininga si Rico. May anak kami ni Isabel bago pa tayo nagpakasal. At kailan mo pang balak sabihin sa akin to? Kapag malaki na siya. Hindi mo man lang naisip kung gaanong kasakit to para sa akin. Lalong nagalit si Maya. Alam kong mali, pero please intindihin mo ang ginagawa ko. Kulang ang tama para sa bata. Gusto kong maging parte ng buhay niya. At parte ng buhay niya ang pagsama mo sa nanay niya. Ano ako, dekorasyon sa buhay mo, Rico? Singit ni Isabel. Maya, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero narito si Rico, dahil gusto niyang makabawi bilang ama. Walang kahit na anong masama sa intensyon namin. Pagsingit ni Isabel. I don't believe you, inabot ni Maya si Isabel at sinampal ng malakas. Sa gulat ay napahawak na lamang si Isabel sa kanyang pisngi. Mommy, sabay-sabay silang napatingin sa nagsalita, and it was Jen. Mabilis itong tumakbo sa tabi ni Isabel. Blie, why did you hurt my mom? Galit na tanong ni Jen. Napangisi si Maya. Natatandaan ko na kayo, yung samal na nakasalubong namin. Let's go, Maya, bulong ni Rico nang may halong pagbabanta. Hindi na nagsalita si Maya at hinawakan na lamang ni Rico ito sa braso at hinilang paalis sa bahay. Naiwan si Isabel at Miguel na yakap-yakap ang isa't isa. Nag-drive si Rico pauwi sa bahay nila ni Maya, at nang makapasok sila sa loob ay nagsalita siya. Don't you ever hurt her again, sabay duro niya kay Maya. Pinoprotektahan mo pa siya. Ako, papaano ako? Hindi mo ba ako inisip? Paano kaming mag-ina mo? Galit na sigaw ni Maya. Anak, we both know na hindi ko anak si Lily. Ipinako mo lang siya sa akin, Maya. Bigla ay natahimik si Maya at unti-unting tumulo ang luha niya. Kung hindi dahil sa awa, hindi kita pakakasalan. At kung alam ko lang nabuntis si Isabel ay hindi ko siya iwanan. So ano? Mahal mo pa siya? Mahal mo pa ha? Mahal ko pa siya. Mahal na mahal. You just ruined us. Kung hindi ka bumalik at nagmakaawa sa akin, sana masayang pamilya namin. So don't try to hurt her again. Dahil ako mismong makakalaban mo. Napahagulgol na nang iyak si Maya at tuluyang napaupo sa sofa, habang si Rico nakatayo sa harapan niya. Galit na galit. Ang bigat ng tensyon ay tila bumalot sa buong kwarto. So ano na, Rico? Alis ka na naman. Iwanan mo na naman ako. Paano na kami ng anak mo ha? Kahit hindi siya dugot laman mo, ikaw ang tinuturing niyang ama. Ama, sinira mong buhay ko, Maya. Inako ko yung responsibilidad na hindi ko dapat pasanin, dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Lahat ginawa ko dahil mahal kita, Rico. Hindi ko naman sinasadya, natakot lang ako. Natakot akong mawala ka sa akin. Tumigil saglit si Rico, huminga na malalim. Mahal. Ang tawag mo bang pagmamahal ay pagsisinungaling at paggami? Pinilit mo akong kalimutan si Isabel, kahit na alam mong siya ang mahal ko. At ngayon, gusto mo pang saktan siya. Hindi ako ang monster dito, Maya, kung hindi ikaw. Bagamat umiyak ay tumayo si Maya at tumingin kay Rico na puno ng hinanaki. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang ako tuluyang iwan? Bakit kailangan mo pang saktan ako sa bawat salita mo? Tumalikod saglit si Rico, bago muling hinarap si Maya. Iwan kita. Matagal na kitang iniwan, Maya. Ang katawan ko lang ang nandito, pero ang puso't isipan ko na kay Isabel pa rin hanggang ngayon. Tumigil si Maya, napakuyom ang mga kamay niya, habang tinatanggap ang bigat ng sinasabi ni Rico. Hindi ko kayang mawala ka, Rico. Hindi ko kaya, bulong ni Maya. Ngunit hindi sumagot si Rico. Naglakad siyang palabas ng kwarto. Iniwan si Maya na tuluyang napaluhod na sa sahig. Bago tuluyang lumabas ay nagsalita si Rico ng malamig. Hindi ako ang nawala sa iyo, Maya. Ikaw ang nagtulak sa aking palayo. At tuluyang isinarado ni Rico ang pinto, habang si Maya ay naiwan sa kadiliman ng kanyang mga pagkakamali. Nagdungo si Rico sa kanyang opisina, upang palamigin ng ulo. Habang nakatingin sa kawalan si Rico, pilit niyang nilalabanan ang galik at sakit na bumabalot sa kanya.
Bigla namang bumukas na malakas ang pinto ng opisina niya, at tumasok ang mama niya, si Aling Elena na may mabigat na ekspresyon. Rico, ano na naman ba itong narinig ko kay Maya? Sigaw ni Aling Elena habang naglalakad papalapit kay Rico. Mama, hindi ito ang tamang panahon para makialam ka. Malamig na sagot ni Rico habang nakatingin pa sa bintana. Hindi tamang panahon. Abay sinisira ang pamilya mo tapos sasabihin mong wala kang pakialam. Ano na lang mangyayari kay Maya at kay Lily? Humarap si Rico kay Aling Elena, kita ang pinipigilang galit sa mukha niya. Mama, huwag mong idamay si Lily. Alam kong wala siyang kasalanan, pero huwag mong ipilit na kasalanan ko lahat to. Matagal na akong nagtitiis para kay Maya, pero hindi ibig sabihin na wala na akong limitasyon. Bakit hindi mo ito sinabi noon pa? Bakit mo pa pinakasalan si Maya kung hindi mo naman siya kayang panindigan? Matigas na tanong ni Aling Elena. Dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Mama, mataas ang boses ni Rico. Ipinako niya sa akin ang isang responsibilidad na hindi ko naman dapat pasanin at ngayon, pilit niyang sinisira ang tanging bagay na nagpapasaya sa akin, si Isabel. Natigilan si Aling Elena, pero hindi siya nagpaawat. Anak, hindi mo po pwedeng balikan si Isabel. May asawa ka na at kahit ano pang mangyari, si Maya ang pinili mo. Hindi po pwedeng basta ka na lang bibitaw. Mama, ang tanong, pinili ko ba talaga siya o napilitan lang ako dahil sa mga kasinungalingan niya? Kung alam ko lang noon ang totoo, hindi ko iwanan si Isabel. Kung ganon, ano nga iwanan mo na lang si Maya? Paano si Lily? Kahit hindi mo siya anak, tinuturing kanyang ama. Anong sasabihin niya kapag iniwan mo ang nanay niya? Napabuntong hininga si Rico. Hindi ko iwanan si Lily, Mama, pero si Maya, hindi ko na kayang ipilit ang isang relasyon na puno na ng kasinungalingan at sakit. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya. Rico, mag-isip ka. Hindi lahat ng bagay ay dapat tapusin ng ganito. Mahinang sabi ni Aling Elena, na tila ba nagdadalawang isip na rin sa panig ni Maya. Pinag-isipan ko na, Mama, at ang desisyon ko, huli na para baguhin. Napatigil si Aling Elena at napaupo sa isang silya, kita sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Ana. Pero sana sa huli, piliin mo ang tama. Yun din ang gusto ko, Mama, sagot ni Rico habang muling tumingin sa bintana. Nag-isip kung kailan matatapos ang gulong ito. Kinagabihan, tahimik na bumalik si Rico sa bahay. Ang buong paligid ay tila balot ng malamig na tensyon. Sa sala, nakaupo si Maya, halatang kulang kapansin-pansin ang mga namumugto niyang mata habang hawak ang isang baso. Nang makita niyang pumasok si Rico, ay agad siyang tumayo. Rico, mahina niyang tawag. Hindi siya pinansin ni Rico. Diretso itong naglakad papunta sa kwarto ngunit hindi sumuko si Maya. Hindi ba talaga tayo mag-usa? Wala ka na bang balak na ayusin pa ito? Tanong ni Maya, halos pabulong ngunit puno ng pighati. Napaluha muli si Maya. So tapos na talaga tayo. Ganun na lang. Lahat ng pinagsamahan natin, lahat ng sakripisyo ko, balewala na lang. Huwag mong gawing parang ikaw ang biktima rito, malamig na sagot ni Rico. Ang dami kong isinakripisyo, Maya, pero sa kabila ng lahat, sinira mo pa rin ang tiwala ko. Ginamit mo ako para sa sarili mong kapakanan. Ginawa ko lang naman yun dahil sa mahal kita, mariing sagot ni Maya, umiyak. Nagkamali ako pero hindi ba't lahat ng tao deserve ng second chance? Hindi ba sinabi mong mananatili tayo sa hirap at ginhawa? Pero hindi sa kasinungalingan, sagot ni Rico. Tumitig siya kay Maya, baka sa kanyang mukha ang lungkot at pagod. At hindi tutungkol lang sa akin. Anak ko rin si Lily. Kahit hindi ko siya kadugo, pero hindi ko kayang magpanggap na masaya sa piling mo habang siyang sira na ang loob ko. Papaano si Lily, Rico? Iniidolo ka niya. Hindi mo ba iniisip kung gaano siya masasaktan kapag iniwan mo kami? Napabuntong hininga si Rico. Hinding-hindi ko iiwan si Lily. Mananatili akong ama niya pero ikaw, Maya, hindi na kita kayang mahalin, hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Halos mabaliw si Maya sa narinig. Napahawak siya sa dibdib niya na tila ba pinipigil ang matitinding sakit. Kung ganon, ano pang silbi ng lahat? Ano na lang ako, Rico? Paano na ako? Hindi sumagot si Rico, sa halip tumingin siya sa hagdan. Tila nag-isip kung aakyat o alis. Sa wakas, naglakad siyang palapit kay Maya at tumigil sa harapan nito. Maya, ayusin mo ang buhay mo para kay Lily. Para sa sarili mo. Pero hindi na kita kayang samahan sa pag-aayos na yan. At sa huling tingin ni Rico kay Maya, bumaling siya at tuluyang naglakad palayo ng bahay. Naiwan si Maya na nakaluhod sa sahig.
Umiiyak at pinagmamasdan ang lalaking dati, ay akala niyang mananatili sa kanya habang buhay. Habang nasa labas, tumingala si Rico sa langit. Tahimik niyang ibinulong sa sarili. Patawarin mo ako, Lily, pero kailangan ko ring hanapin ang kapayapaan ko. Nagtungo muli si Rico sa bahay na tinutuluyan ni Isabel at Miguel. Tahimik na nakaupo si Isabel sa sofa nang pumasok si Rico sa bahay. Napansin niya agad ang bigat ng ekspresyon sa mukha nito. Nang magkaharap sila, tinitigan siya ni Isabel nang may halong pagtataka at pag-aalala. Rico, mahinang bati ni Isabel. Kumusta? Nagkausap na ba kayo ng maayos si Maya? Napabuntong hininga si Rico, tilang nag-iipon ng lakas ng loob. Isabel, may kailangan tayong pag-usapan. Nag-alangan si Isabel ngunit tumango siya. O Sage, sandali. Tumayo siya at tinawag si Miguel mula sa kabilang silid. Anak, pumasok ka muna sa kwarto ha. Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Sumilip si Miguel mula sa pinto. Ngumiti kay Rico at tumakbo papunta sa kwarto. Nang masigurong wala na ang bata, muling humarap si Isabel kay Rico. Ano, gusto mong pag-usapan? Tanong niya, kalmado ngunit halata ang kaba sa boses. Napatingin si Rico sa sahig. Parang hindi alam kung papaanong sisimulan. Isabel, mali ako sa lahat ng bagay. Sa pag-iwan sa'yo, sa pagpili kay Maya, sa pagtalikod sa pamilya natin. Maling-mali ang lahat. Nagulat si Isabel ngunit nanatiling tahimik. Hinaya niyang magpatuloy si Rico. Hindi ko mahal si Maya, diretsong sabi ni Rico. Tumingin sa mga mata ni Isabel. Ang dami kong ipinaglaban para sa relasyon namin, pero hindi ko kayang magpanggap na masaya ako sa piling niya. Lalo na't nalaman kong hindi ko pala anak si Lily. Gulat at awa ang sumilay sa mukha ni Isabel. Ano? Hindi mo anak si Lily? Tumango si Rico, baka sa mukhang lungko. Niloko niya ako, Isabel. Ginamit niyang sitwasyon para maangkin ako pero ngayon, gusto kong itama ang lahat. Mahal kita, Isabel. Mahal ko kayo ni Miguel at gusto kong mabuo ulit ang pamilya natin. Napapikit si Isabel, pinipigilan ng luha. Rico, ang tagal kong hinintay na marinig, yan mula sa'yo. Pero alam mo ba kung gaano kasakit nung iniwan mo ako? Gaano kasakit na makita kang pinili ang iba, kahit alam kong mahal mo pa rin ako. Tumayo si Rico at lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam ko, Isabel. Hindi ko na mababago ang sakit na naidulot ko. Pero handa akong gawin ang lahat, para mapatawad mo ako. Handa akong magsimula ulit para sa atin. Napatitig si Isabel kay Rico, halatang naguguluhan. Rico, mahal pa rin kita, pero paano ako makakasiguro na hindi mo ulit gagawin to sa amin? Ipinapangako ko, Isabel, sagot ni Rico puno ng determinasyon. Hindi na ako aalis, hindi ko na ulit sisirain ang tiwala mo. Gusto kong buuin ulit ang buhay natin. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tahimik si Isabel nag-isip. Alam niya si Rico ngunit takot pa rin siyang masaktan muli. Matapos ang ilang saglit, tumingin siya kay Rico at mahinang nagsalita. Rico, hindi madali ang patawarin ka pero mahal pa rin kita. Gusto kong subukan ulit para kay Miguel, pero kailangan mong patunayan na totoo ka sa mga sinasabi mo. Ngumiti si Rico, halos maluha sa narinig. Gagawin ko, Isabel. Ang ako hindi ko na kayo bibiguin. Habang nag-uusap ang dalawa, sumilip si Jen mula sa kwarto. Nakangiti at tila masaya sa nakikita. Sa isip niya, buo ulit ang pamilya na matagal niya nang hinihintay. Kinabukasan, sa bahay ni Isabel, maagang nagising si Rico abala sa kusina habang nagluluto ng agahan. Naghahanda siya ng paboritong pankeke ni Miguel. Tila sinisimulan ng bagong yugto ng kanilang pamilya. Lumabas si Isabel mula sa kwarto. Nakasuot pa ng pantulog at saglit na tumigil sa pintuan ng kusina. Ang aga mo, bati niya bahagyang ngumiti. Lumingon si Rico, hawakang spatula at ngumiti rin. Gusto kong suklian ang lahat ng pagkukulang ko. Agahan muna bago ang lahat. Napangiti ng bahagya si Isabel ngunit halata pa rin ang nang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Umupo siya sa mesa pinagmamasdan si Rico, habang nagluluto. Maya-maya'y bumaba si Miguel puno ng enerhiya, at tumakbong papalapit sa kanyang ama. Daddy Pankekes, masayang sigaw ni Miguel. Yumuko si Rico, para yakapin ang anak. Yes anak, para essay to. Habang kumakain si Miguel ang nagpapagaan ang kanilang umaga sakan ang kwento, tungkol sa eskwelahan. Tawa ng tawa si Rico, at Isabel kahit paminsan ay nakikita ang alanganing titig ni Isabel kay Rico, kapag hindi siya nakatingin sa hapon habang naglalaro si Miguel sa labas. Nasa sala si Isabel nag-aayos sa mga damit ni Miguel nang lumapit si Rico. Naupo ito sa sofa at tinitigan siya ng seryoso. Isabel, salamat sa pagbigbigay sa akin ang pagkakataon, sabi ni Rico sinira, ang katahimikan. Alam kong hindi to madali para essay.
Huminto si Isabel sa ginagawa at tumingin sa kanya, hindi nga, pero gusto kong subukan para kay Miguel at para sa atin. Pero Rico, hindi lang salita ang kailangan ko ngayon kailangan kong makita na kaya mong panindigan ang mga pangako mo tumango si Rico. Bakas ang sensiridad sa kanyang mukha ibibigay ko ang lahat KL, hindi ko nasisirain ang tiwala mo nagkaroon ng maiksing katahimikan sa pagitan nila. Sa labas narinig ang malalakas na tawa ni Jen, habang naglalaro tila nagsilbing paalala na ang kanilang anak ang sentro ng pagsisikap nilang dalawa. May isa lang akong hiling biglang sabi ni KL, kung gusto mong bumuo, ulit tayo ng PAM, kailangan mong ayusin ang lahat. Kasi hindi ko kayang mabuhay na may nakaambang problema sa likod natin na patitig si Rico. Kay Isabel tila iniisip ang bigat ng kanyang sinabi tumango ito sa huli, tama ka kakausapin ko si Sin tapos na kami, pero kailangan kong masiguradong magiging maayos ang lahat, para hindi na siya maging problema sa hinaharap mabuti sagot ni KL, tuming sa bintana. Kung saan masayang naglalaro si Miguel gawin mo sana yon Rico. Pero habang ginagawa mo alalahanin mong hindi lang pamilya ang binubuo mo rin ulit ang puso ko. Napalunok si Rico sa narinig tumango siya puno ng determinasyon, habang pinanonood si Miguel sa isip-isip niya tinupad ni Rico ang pangako niya, kay Isabel ang ayusin ang tungkol, kay maya tanggap na nito na wala na sila at ng ibang bansa ito kasama si Lily, habang si Rico ay nakasama ng muli si Isabel, at ang anak nilang si Miguel kasalukuyang nasa parke pamilya ni Rico. Masayang tumatakbo si Jen sa damuhan pinaglalaruan ng frisbee na dala nila si Isabel naman ay nakaupo sa isang picnic blanket. Hawak ang kape, habang pinanonood ang mag-ama. Catch daddy sigaw ni Jen, habang inihahagis ang frisbee kay Rico agad ong sinalo ni Rico, na tumawa kasabay ng sigaw ng tuwa ng anak tumingin si Rico. Kay KL napansin niyang nakangiti ito. Habang pinagmamasdan silang maglaro lumapit siya sa kanya umupo sa tabi nito, at kinuha ang kamay niya masaya ka ba ngayon sabi ni Rico, habang bahagyang nakangiti. Masaya ako, dahil buo na ulit tayo sagot ni Isabel. Pero Rico natatakot pa rin akong baka hindi natin kayanin. Hinawakan ni Rico ng mahigpit ang kamay ni KL, kaya natin KL nangako ako, hindi ba at ngayong hawak ko na ulit ang pamilya ko, hinding-hindi ko na kayo bibitawan tahimik nang ngumiti si Isabel ngunit halata sa kanyang mga mata ang unti-unting pag-usbong ng tiwala. Kinagabihan sa harap ng kanilang bahay nakaluhod si Rico. Habang hawak ang isang maliit na kahon lumabas mula sa loob si Isabel nagtataka kung anong ginagawa nito sa labas. Rico anong naputol ang tanong niya na makita ang kahon na hawak nito, nang buksan niyo ni Rico. Tumambad ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Isabel simula ni Rico, habang ang mga matay puno ng emosyon alam kong hindi ako naging perpektong partner alam kong nasaktan kita at muntik ko en masira ang buhay natin. Pero ngayong binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kitang kamahal na papikit si Carlin pinipigilan ng luha Rico. Gusto kong bumuo ng panibagong simula, kasama ka gusto kong gawin ong opisyal Isabel, pakasalan mo ako. Hayaan mong ipakita ko sa mundo kung gaano kang kamahal at kung gaano kahalaga ang pamilya natin. Tumingin si Clint kay Rico nanginginig ang mga kamay habang tinatakpan ng bibig tumango siya habang umiyak. Rico. Tumayo si Rico at mahigpit na niyakap si Kaylin masaya silang nagyakapan habang pumapalakpak si Miguel mula sa bintana sumisigaw ng "Why mo mi daddy?" Habang magkasama silang tatlo sa ilalim ng mga bitramdam nila ang pag-asang dala ng bagong simula ito, na ang simula na mas matibay at mas masayang yugto ng kanilang pamilya wakas. TNNANET, Carlin Isabel Harry Rico. Celine Maya Haren Miguel Amara Ligaya.